Hindi porkit sikat at gusto ng karamihan ay pipiliin at tatangkilikin na rin natin. Tiyakin natin na ligtas at walang anumang kapahamakan ang dulot ng isang bagay sa ating pamumuhay upang maiwasan natin ang mga sakuna o labis na kaguluhan. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig. Ako po si Paulo at nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan sa aming baryo noong ako po ay nag-aaral pa sa elementarya. Nagmula po ako sa baryo sa bahaging Samar. Hindi ko na lang po babanggitin ang eksaktong pangalan ng baryo bilang respeto sa mga nakatira doon. Taong 1994, nasa ika-6 na baitang ako sa elementarya nang may dumating na isang pamilya sa aming baryo at nagtayo sila ng isang maliit na karinderya malapit sa aming paaralan. Ang naturang pamilya ay nagmula sa bahaging Visayas pero marunong naman silang magsalita ng Tagalog. Ang kusinero na si Aling Lupe ay naghahanda ng iba't ibang masasarap na lutong ulam kung kaya't sa karinderya niya mismo kumakain ng almusal at tanghalian ng mga estudyante. Base sa mga kwento sa akin ng mga kaklase ko, ay talagang malinamnam ang mga ulam sa karinderya. Partikular ang espesyal na sinabawang baboy na walang ibang halo kung hindi sabaw at baboy. Malambot ang pagkakaluto sa baboy at maraming tumatangkilik nun. Hindi naman daw sinasabi ni Aling Lupe na kung anong klaseng pampalasa ang nilalagay niya. Pero talagang mas mabili ang ulam na yon kaysa sa ibang mga ordinaryong ulam. Bukod pala sa mga kaklase ko ay may iba pang mga residente sa amin ang bumibili sa naturang karinderya. Kaya naman ako ay talagang nasabik at napuno ng interes na makakain at makatikim din ng espesyal na sinabawang baboy. Kaso ay gipit din ako sa baon at minsan lamang ako nagkakaroon sapagkat hindi sumasapat sa budget namin sa bahay ang pambaon ko sa eskwelahan. Kaya naman napipilitan akong maghanap buhay tuwing wala akong pasok sa paaralan. Kung minsan ay nagbibenta ako ng mga kamuting kahoy na nakukuha ko sa kakahuyan. May pagkakataon din akong sumasama sa pagkukupra ng ilang kabinataan, kaya nagkakaroon ako ng kaunting pera. Sinimulan ko ang pag-iipon ng pera tuwing sumasapit ang Sabado at Linggo. Mga ilang linggo ko rin yung ginagawa kaya nagtataka ang mga magulang ko kung bakit ako nag-iipon ng pera. Pero hindi nila ako inuobligang magsabi sa kanila. Sapagkat natutuwa sila na nakakatulong naman ako na makaambag sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Sumapit ang araw ng Lunes. Naisipan namin kumain ng tanghalian ng mga kaibigan ko sa karinderya. Tuwang-tuwa ako sapagkat sa wakas ay makakatikim na din ako ng espesyal na sinabawang baboy at kaya ko na rin makipagsabayan sa mga kaibigan ko na kayang makabili ng mga ulam. Noong makarating kami sa karinderya ay halos mapuno ang mga upuan ng mga estudyante, maging ang ibang mga trabahador o empleyado. Abalang-abala sila sa pagkain at paghigop ng mga sabaw. Naghintay pa kaming 4 na magkakaibigan na may tumayo sa upuan para lang makapwesto kami at makaupo ng maayos. Naiwan si Nika sa upuan upang magbantay ng aming pwesto at pinakisuyo ko na lamang niya ang kanyang bayad sa ulam. Habang kami nila Apollo, Sebastian at Arabella ay nagtungo sa tindera upang sabihan sa kanya ang aming order na mga ulam. Sinubukan naming umorder ng sinabawang baboy at maswerte kami na may natitira pang ganoong ulam. Marahil ay talagang nagluluto ang kusinera sa karinderya ng maraming sinabawang baboy sapagkat yun ang espesyal nilang ulam na talagang tinatangkilik at mahilig bilhin ng mga kumakain sa kanilang mga suki. Sinabi na rin namin ang order ni Nika at sabay-sabay kaming nagbayad pagkatapos ay saka kami bumalik sa aming pwesto at hinintay na dumating ang mga pagkain. Habang naghihintay at nagawa pa naming magkwentuhan at magtawanan, maya-maya ay dumating ang 2 tagapagsilbi
at dala na nila sa mga tray ang mga kanin. Umuusok na mga ulam at mga baso na may tubig. Inilapag nila sa lamesa at saka sila umalis. Nagpasalamat naman kami at talagang inamoy-amoy naming magkakaibigan ng masarap na aroma ng umuusok na sabaw ng sinabawang baboy. Hindi nagtagal at nagumpisa na kaming humigop ng sabaw. Napakasarap ng sabaw at humahagod sa aking lalamunan. Paulit-ulit akong humigop at naramdaman ko ang pag-init ng aking dibdib. Kasunod nun ay tinikman ko naman ang tipak-tipak na mga karne. Malambot at nanunuot ang sarap ng karning baboy. Napakarami talaga ang pagkain ko. Sunod-sunod ang pagsubo ko ng karne at sa isang iglapay nabusog ako ng husto. Pagkatapos kong makakain ay napansin ko na lumaki ang tiyan ko sa sobrang kabusugan. Hindi rin kaagad nakapagsalita ang mga kaibigan ko sapagkat busog na din sila. Makalipas ang ilang minuto ay tumayo na kami at naisipan kong ibili ng ulam ang aking mga magulang. Kaya bago pa kami umalis at dumako sa aming paaralan ay umorder pa sa tindera ng sinabawang baboy bago ako tuluyang sumama sa mga kaibigan ko patungo sa eskwelahan. Sumapit ang hapon. Nagsipag-uwian na kami sa aming bahay. Nasurpresa ang mga magulang ko pati ang bunso kong kapatid noong may dala akong pasalubong na ulam. Nagtaka pa ang nanay ko kung saan ako kumuha ng perang pambiling ulam. Nabanggit ko sa kanya na nag-iipon ako ng pera na galing sa mga pinagbentahan ko ng kamuting kahoy at pagkukopra para makabili ng masarap na sinabawang baboy sa karinderya. Namangha ang nanay ko sapagkat matyaga akong nag-ipon ng pera para matugunan ang pangangailangan ko. Nagpasalamat siya sa pagtulong ko sa kanila sa araw-araw. Kahit na nag-aaral pa ako. Iniinit nila ang sinabawang baboy at pinagsaluhan namin yun noong sumapit ang hapunan. Sa dalawang magkasunod na araw ay parati akong sumasama sa aking mga kaibigan sa karinderya at hindi ako nagsasawa sa pagkain ng espesyal na sinabawang baboy. Lumipas ang isang linggo ay may dumating na namang dayuhan na nagtayo din ng karinderya. Kaya lang ay medyo may ilang kilometro naman ang layo sa paaralan. Hindi nito kayang gayahin ng sinabawang baboy sa karinderya ni Aling Lupe. At mga ordinaryong ulam lamang ang mga binibenta sa karinderya nito. Noong simula ay marami ditong bumibili. Pero kinalaunan ay mas marami pa rin ang tumatangkilik sa karinderya ni Aling Lupe. At hindi naluluma o kumukupas ang lasa ng sinabawang baboy nito. Nagdaan ng ilang buwan at may umusbong pang mga karinderya na malapit din sa paaralan. At may mga pangkaraniwang ulam namang din ang mga tinda ng mga ito. Pero mayroon na din silang mga pangmeryenda at kakaning pagkain. Ngunit hindi pa rin humihina ang negosyo ni Aling Lupe. Madalang na akong kumakain ng espesyal na sinabawang baboy sa karinderya at nagtitipid ako sa pera sapagkat naubos na rin halos ang naipon ko. Ang mga kaibigan ko naman ay patuloy na kumakain pa rin sa karinderya at pilit nila akong sinasama. Kaso ay medyo nahihiya na rin akong magpalibre. Kaya madalas ay umuwi na lang ako sa aming bahay at doon ako kumakain ng tanghalian. Kahit na may kalayuan din ang aming bahay, ang aming baryo ay tahimik at walang anumang nagaganap na kababalaghan. Subalit nagbago ang lahat noong dumako ang isang dapit hapon. Natagalan kaming magkakaklase sa eskwelahan at naglinis pa kami ng silid-aralan. Huli kaming umuwi ni Apollo at magkasabay kaming naglakad patungo sa aming tahanan. Hindi rin naman malapit ang bahay namin buhat sa paaralan at papalubog na rin ang araw bago kami nakauwi sapagkat dumaan pa kami sa kakahuyan para manguha at kumain ng mga manggang nakuha namin sa puno. Dumaan kami sa may talahiban kung saan may natanaw kaming isang lalaki. Medyo nag-aagaw na ang dilim at liwanag ng mga oras na yon. Pero malinaw pa rin naming naaaninag ang muka ng lalaki. May hawak itong sisiw at nagulantang na lamang kami ni Apollo nang makita kung paano yun
pinagkakagat at nilamon ng lalaki na para bang nasisiraan ng ulo. Nanlamig kami mula sa aming mga kinatatayuan. Hindi kami makagalaw pero ganoon na lang ang kaba sa aming mga dibdib habang pinapanood kung paano kinakain ng lalaki ang kaawa-awang sisiw. Parang umurong ang mga dila namin sa sobrang takot. Hindi kami makasigaw at tila nanuyo ang aming mga lalamunan. Walang ano-ano ay lumingon sa amin ng lalaki at namilog ang mga mata namin nang makita ang mababangis at mga nanlilisik na mga mata nito. At kasabay nun, napansin namin na punong-puno ng dugo ang bibig nito. Bahagyang umangil ang lalaki at sa isang iglap ay tumakbo siya patungo sa aming kinatatayuan. Doon pa lang kami nagkaroon ng lakas ng loob na umatras at kumaripas ng takbo. Umaalog-alog pa ang bag ko sa sobrang bigat. Mabuti na lang at walang bumagsak na gamit ko sa bilis ng aking pagtakbo. Kaya lang ay naiwan ni Apollo ang kabiyak ng kanyang tsinelas at kinailangan pa naming balikan. Kaso ay lumundag sa aming harapan ng lalaki. Sumigaw kami ng pagkalakas-lakas hanggang sa may humila sa dulo ng aming mga uniforme at kamuntik na kaming bumagsak sa daan. Nakabawi kami at paglingon namin ay nakita naming magkaibigan si Mang Claverio na may dalang mga kahoy at mukhang kagagaling sa pangangahoy. Hinila niya kami at pinatakbo ng mabilis bago pa kami mahablot ng lalaking punong-puno ng dugo ang mga bibig. Naisip namin ni Apollo na posibleng aswang ang lalaki. Kumaripas pa rin kami sa pagtakbo at pinihit ko ang aking leeg. Nabalingan ko ng tingin si Mang Claverio at laking gulat ko na nasalag niya ang mga pag-atake ng aswang. Nasorpresa ako kung kaya tumigil ako sa pagtakbo at sinenyasan ko si Apollo na huminto rin sa pagtakbo at itinuro ko si Mang Claverio sa kanya. Nagmistula kaming estatwa sa isang tabi habang pinapanood kung anong kanyang gagawin sa aswang. Umuusal siya ng kakaibang dasal na noon ko lang narinig at makalipas ang ilang minuto ay nawalan ng malay ang aswang at napabulagta sa lupa. Luminga-linga sa paligid si Mang Claverio at napansin niya kaming nakapanood kaya inuutusan niya kaming umuwi na sa aming bahay bago pa may makadagit sa aming mga aswang. Sumang-ayon kami at nagpasalamat bago nagmadaling lumakad palayo. Nang makarating ako sa bahay ay nasermonan pa ako ng tatay ko sapagkat ginabi ako sa pag-uwi. Humingi ako ng paumanhin at sinabi ko ang totoong nangyari sa amin ni Apollo. Kinilabutan ng nanay ko at pinayuhan niya ako na wag nang uuwi ng alanganing oras at baka may masumpungan na naman akong aswang sa daan. Inutusan na rin niya akong magpalit ng damit bago magtungo sa hapagkainan para sumalo sa kanila sa hapagkainan. Kinabukasan pumasok kami ng kapatid ko sa paaralan at may mangilan-ngilan akong naririnig na mga usapan ukol sa naganap na insidente sa nagdaang gabi. Di umano ay may napatay na mga sisiw at isang inahing manok sa kulungan ng alaga ni Mang Kanor na kilala sa aming baryo na maraming alagang manok at kambing. Natagpuan ng mga alagang sisiw na wakwak ang tiyan at nakalabas ang mga lamang loob, gayon din ang inahing manok. Tila hindi yun kagagawan ng mabangis na hayop at siguradong masigit pa sa hayop ang gumawa ng karumal-dumal na pagpatay. Nagkatinginan kami ni Apollo noong makapasok kami sa loob ng silid-aralan. Hindi kami makapaniwala na humantong pala sa mas matinding pangyayari ang nasaksihan namin kagabi. Pero palaisipan sa amin kung anong kinahantungan ng aswang na naengkwentro ni Mang Claverio sa may talahiban. Naisipan namin ni Apollo na dumaan sa bahay ng matandang mangangahoy upang alamin ang nangyari pagkatapos ng aming klase sa paaralan. Sumapit ang hapon at hindi na muna kami sumabay sa pag-uwi sa aming mga kaibigan. Dumiretso kami ni Apollo sa bahay ni Mang Claverio at eksaktong inabutan namin siyang nagsisibak ng kahoy sa labas ng kanyang bahay. Napansin niya kami sa bakuran ng kanyang bahay kaya lumapit siya sa amin at nagtanong kung anong kailangan namin sa kanya. Ayaw pa sana naming sabihin ang aming pakay subalit
Mukhang nabasa na niya ang kung anumang nasa isip namin at nabanggit niya na kaya marahil kami pumunta sa kanyang bahay ay upang alamin kung anong ginawa niya sa aswang. Tumango na lamang kami bilang pagsang-ayon kaya napangiti siya sa amin at pinapasok kami sa loob ng kanyang kubo. Itinigil na muna niya ang pagsisibak ng kahoy pagkapasok namin sa loob ng bahay. Ay naabutan naming nagluluto ng hapunan si Aling Sita at kakauwi galing sa paaralan ng dalaga niyang anak na si Constancia. Bumati kami kay Aling Sita at pinaupo niya kami sa may hapagkainan. Doon kami kinausap ni Mang Claverio at nasabi niyang dinala at ginamot niya ang aswang sa loob ng kubo. Hindi talaga ito aswang. Nahawaan ito ng pagiging aswang sa pamamagitan ng laway at pagkain. Suhestyon niya sa amin na kung maaari ay wag na kaming kumain sa karinderya kung saan may nagtitinda ng sinabawang baboy sapagkat hindi ligtas ang mga nilulutong ulam doon. Nagulat kami at medyo naguluhan sa mga sinasabi ni Mang Claverio. Kaya tinanong namin siya kung bakit. Subalit hindi siya tumugon. Bagkus ay binigyan niya kami ng 2 piraso ng kalamansi. Nabanggit niya sa amin na kung sakaling hindi kami sumunod sa ipinag-uutos niya, ay patuloy kaming kakain sa karinderya ay patakan namin ng kalamansi ang mga kakainin naming ulam. At kapag nagbago ang mga anyo nun, ay wag na kaming babalik o kakain muli sa karinderya. Medyo matatalinghaga pa ang iba pang mga salitang binitawan ni Mang Claverio. At medyo nakakatunog na kami ni Apollo na mukhang delikado ang kumain sa karinderya ni Aling Lupe. Hindi man namin yun masyadong mapaniwalaan ay tinanggap pa rin namin ang 2 kalamansi at nagpasalamat kami bago kami nagpaalam at umuwi sa aming mga tahanan. Hindi ko pinaalam sa mga magulang ko na nagtungo ako sa bahay ni Mang Claverio. Bukod kasi sa pagiging mangangahoy nito, ay isa rin siyang albularyo na gumagamot sa may mga sakit. Kaya siguradong mag-uusisa ang mga magulang ko kapag nalaman nilang pumunta kami ni Apollo sa kubo nito. Lumipas ang 1 araw at hindi ako sumama sa mga kaibigan ko para kumain sa karinderya. Noong sumunod na araw ay nagulat na lang kami pagkatapos ng reses. May dumating kaming kaklase buhat sa karinderya. At pagbalik niya sa silid-aralan ay inaapoy siya ng lagnat. Samantalang may isa pa akong kaklase na dumating at kumakain ng kanin sa isang mangkok na may nakalagay na sinabawang baboy. Sarap na sarap siya sa pagkain at walang ano-ano ay biglang nagbaga ang kanyang mga mata. Nagsisigaw siya at nagwala na para bang sinasapian ng masamang espiritu. Manghilan-ngilan pa kaming pumapasok sa silid-aralan. At nang makita namin na unti-unting nagbago ang ilan naming mga kaklase, ay tumayo kami nila Apollo at Nika. Nagimbal pa kami noong mapansin naming pasugod sa aming direksyon ng isa naming kaklase na nanlilisik ang mga mata at naglalaway ng malapot. Napasigaw kami at napatakbo sa labas ng pinto. Samantalang sinalag ng aming guro ang aming kaklase. Gustong manakit at umatake sa aming magkakaibigan. Takot na takot kaming magkakaibigan, lalo pa noong mapansin namin na naglalakad sa pasilyo sina Sebastian at Arabella na mukhang mga wala din sa katinuan at umaatake din sa ibang mga estudyante. Kinabahan kami ng husto at hindi rin namin maipaliwanag ang mga nangyayari. May isa pa kaming nakitang estudyante na kumakain din ng ulam na mukhang buhat din sa karinderya. Lumapit kami sa kanya at tinanong namin siya kung saan siya bumili ng ulam. Tumugo ng estudyante at walang duda na kay Aling Lupe nagmula ang ulam. Naisip ko na mag-eksperimento at subukan ang bisa ng kalamansi upang mapatunayan ng mga sinabi ni Mang Claverio. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang ibinigay na kalamansi ni Mang Claverio at humingi ako ng permiso na patakan ng kalamansi ang ulam na kinakain ng estudyante. Pumayag siya at dali-dali kong ipiniga ang katas ng kalamansi at napansin ko na nagbago ang anyo nito.
hanggang sa maging mga pira-pirasong mga daliri at ngipin ng tao ang laman ng mangkok. Halos sabay-sabay kaming mapaduwal mula sa aming kinatatayuan. Subalit mabilis kaming nakabawi nang mapansin namin sa di kalayuan sina Sebastian at Arabela na patakbo sa aming direksyon at mga mukhang sinasaniban ng masasamang elemento. Nagsisigaw at nagtatakbo kaming magkakaibigan. Nakakita kami ng mga guro at magsumbong kami sa mga nangyayari. Pinayuhan nila kaming umuwi na muna sa aming bahay at aabisuhan na lang nila ang aming mga magulang kung kailan kami dapat pumasok sa paaralan. Sumang-ayon kami at dahil sa matinding takot ay hindi na namin nagawang balikan ang aming mga gamit sa loob ng silid-aralan. Noong makalabas kami nila Apollo at Mika sa labas ng paaralan, ay saka sumagi sa isip namin ang kalagayan ni na Sebastian at Arabela. Bigla kaming nakonsensya sapagkat hindi man lang namin sila nailigtas kaso ay mapanganib naman para sa amin kung lalapit kami sa kanila, lalo pat kakaiba ang kanilang mga kinikilos. At siguradong masasaktan kami kung kinausap pa namin sila. Wala na kaming nagawa kung hindi ang maglakad pa uwi sa aming mga bahay. Habang binabaybay namin ang daan ay hindi maalis sa isip namin ang mga bahagi ng katawan ng tao na nakita namin sa ulam. Napagtanto namin na aswang si Aling Lupe at siya ang nangyayanggaw sa karamihan ng mga estudyante sa aming paaralan. Noong makarating ako sa bakuran ng aming bahay ay nagpaalam ako sa aking mga kaibigan at nakita ko ang umpukan ng aming mga kapitbahay. Lumapit sa akin ang nanay ko, pati ang bunso kong kapatid at niyakap ako ng mahigpit. Labis ang kanyang pag-aalala sapagkat nakasagap siya ng balita sa mga ilang residente na may mga estudyanteng nagwawala at tila nahawa ng pagkaaswang sa aming paaralan. Pinauwi na ang karamihan sa mga mag-aaral at kumuha ng mga manggagamot ang mga guro at punong guro ng paaralan upang maipagamot ang mga bata. Wala pa noon ang tatay ko at posibleng nasa bukid pa siya para mag-ani ng mga palay. Pumasok kaming mag-iina sa loob ng bahay at doon ko lamang namalayan na magtatanghali na pala. Hindi ko na naisip kung gaano katagal lumipas ang mga oras buhat noong nasa paaralan kami hanggang sa makauwi kami sa bahay. Nag-umpisang kumakalamang sikmura ko kung kaya't naisip ko na gutom na ako. Tamang-tama naman na nakapagsaing at nakapagprito na din ng isda ang nanay ko kaya dumulog na kami sa hapagkainan. Naikwento pa sa akin ng nanay ko ang isa pa naming kapitbahay na si Aling Guada na may anak na sa ika-4 na baitang. Madalas pala itong kumakain sa karinderya at umu-order ng sinabawang baboy. Tumigil lamang ito sa pagbili sa karinderya noong mga nakaraang linggo sapagkat ilang araw na itong inaapoy ng lagnat at sumasakit ang ulo. Noong gumaling ito ay kakaiba ang kanyang mga kinikilos. Parati siyang nauuhaw at pihikan sa mga ulam. Nangamba pa si Aling Guada nang minsan niyang naabutan na balak kainin ng kanyang anak ang alaga nitong tuta. Kaya binabuti niya itong ipagamot kay Mang Claverio. At doon ay napag-alaman niyang nayanggaw ang anak sa mga kinakain nitong ulam buhat sa karinderya. Simula nang gumaling ito ay hinding-hindi bumili o kumain sa karinderya ang kanyang anak. Hindi lamang pala ang anak ni Aling Guada ang nabiktima, gayon din ang asawa ni Diogracio, maging ang mga kabinataang anak ni Mang Salazar na medyo malayo ang bahay mula sa amin. Iisa ang pinagmulan ng kanilang pagkakasakit. Walang iba kung hindi ang mga ulam sa karinderya, lalo na ang espesyal na sinabawang baboy. Balak na sana nilang ireklamo ito sa barangay o di kaya ay sunugin ang bahay nito. Subalit kailangan pa nila ng mga sapat na patunay para tuluyang mapaalis o mapatay ang kusinera sa karinderya. Inilabutan ako sa mga sinabi ng nanay ko. Mukhang lalaban ng mga residente at papatayin nila si Aling Lupe. Lalo pat lumaganap na ang paghahasik nito ng lagim sa aming baryo. Habang kumakain ay hindi ko maiwasang magpasalamat sa Diyos
sapagkat iniligtas niya ako sa kapahamakan. Mabuti na lamang talaga at hindi ako kumain sa karinderya noong oras ng reses. Kung hindi ay baka napatulad na ako sa mga estudyanteng nayanggaw. Sumagi sa isip ko sina Sebastian at Arabela. Kaya bahagya akong nalungkot at nag-alala. Ipinagdasal ko na sana ay makaligtas sila at makarating sa mabuting kalagayan. Matapos naming makakain ay tunulungan ko ang nanay ko na makapaghugas ng mga pinagkainan. Hindi ako napalagay noong bandang hapon. Hindi ako dinalaw ng antok. Gusto ko sanang lumabas ng bahay subalit nag-aalangan ako dahil pa rin sa matinding takot na aking nararamdaman. Pumasok ako sa silid tulugan at humiga sa kama habang katabi ang aking natutulog na kapatid. Matagal bago ako dinalaw ng antok. Napaidlip ako ng kaunting sandali at pagkatapos ay nagising ako sa malalakas na katok sa aming pinto. Naalimpungatan ako at dali-daling bumangon. Lumabas ako ng silid at inabutan ko ang nanay ko na kausap si Aling Delia, ang tsismosa naming kapitbahay. Ibinalita niya sa nanay ko na ginagamot na pala ni Mang Claverio ang mga estudyante sa kanyang kubo. At mukhang totoo ang bali-balita na mga nayanggaw ang mga ito sa karinderya ni Aling Lupe. Nagpintig ang tenga ko at naisip ko na baka sina Sebastian at Arabela ay nandoon din sa kubo at ginagamot ni Mang Claverio. Naglakas loob akong magpaalam sa nanay ko na lumabas ng bahay. Bandang 4:00 na noon ng hapon at hindi na masyadong mainit sa paligid. Pinayagan niya ako pero sinabihang wag magpapagabi at kung maaari ay magtungo lamang sa bahay ni Apollo. Tumango ako at nagpasalamat bago magalang na lumabas ng bahay. Nagtungo ako sa bahay ni Apollo at inabutan ko siya sa loob. Pagkakita niya sa akin ay pinapasok niya ako sa loob ng kanilang bahay. Niyaya ko siyang pumunta sa bahay ni Mang Claverio upang magbakasakali na makita sina Sebastian at Arabela. Sumang-ayon siya sa akin at nagpaalam sa kanyang ama. Pinayagan siya nitong lumabas pero binilinan na wag magpaabot ng gabi. Tumalima si Apollo at pagkatapos ay lumabas kami ng bahay. Dumiretso kami sa kubo ni Mang Claverio kung saan maraming mga tao ang nag-uusap sa labas. Nakisiksik kami at nagpumilit na makapasok sa loob ng bahay. Nakita namin sa sala na katatapos lamang magamot ni na Sebastian at Arabela. Sumusuka silang dalawa sa malalaking palanggana ng malalapot at mababahong likido habang nakaagapay sa kanila ang mga magulang. Bumalik na ang dati nilang kulay at naliligo sila sa pawis. Mayroon pang 3 estudyante ang ginagamot ni Mang Claverio. May dinadasal siya ng orasyon habang hawak ang isang halamang gamot. Nagpapasalamat kami ni Apollo na naisalba ng albularyo ang mga buhay ng aming mga kaibigan. Napanatag na rin ang aming kalooban kung kaya't umalis na kami at bumalik sa aming mga tahanan. Kinagabihan ay nakasagap ng balita ang aming mga magulang at nagamot lahat ni Mang Claverio ang mga estudyante, maging ang mga empleyado o trabahador na nahawaan ng aswang. Dagdag pa doon na sinugod pala ng ilang mga residente ang karinderya. Pero laking gulat nila na nakasarado yon at tila wala na ang kusinera, maging ang tindera at tagapagsilbi. Teorya nila na baka tumakas na ang mga ito sapagkat nakatunog na sila sa nasa peligro ang kanilang mga buhay at siguradong papatayin sila ng mga mamamayan sa aming baryo. Kinaumagahan nagpadala ng anunsyo ang punong guro ng paaralan at bumalik na ang mga estudyante para makapasok sa kanya-kanyang klase. Nagkasakasama kaming muli ng aking mga kaibigan at masasaya kaming nakinig sa kwento sa amin ng guro. Ayon sa kanyang pagsasalaysay, pinaalis na pala ang mga nagtitindang karinderya malapit sa aming paaralan at pumesto sila malapit sa ibang lugar dahil sa malagim na pangyayari.
Sinigurado din ng mga alagad ng batas na ligtas ang mga pagkaing binibenta sa bawat karinderya. Naging aral sa aming mga estudyante na wag basta kakain ng mga pagkaing hindi namin sigurado kung ligtas at hindi mapagkakatiwalaan ng mga nagluluto nito. Lumipas ang ilang buwan ay nagkaroon ng maliit na kantina sa aming paaralan kung saan nagluluto ng mga merienda at maging mga pananghalian. Kaya naman hindi na kami lumabas pa para kumain. Alam naming ligtas ang mga pagkain doon sapagkat isa sa mga magulang ng estudyante ang nagluluto at nanunulungan doon. Nakatapos ako sa elementarya sa aming paaralan at lumipat na ako sa kabilang paaralan noong nakarating ako sa sekundarya. Noong medyo malapit na akong makagraduate sa sekundarya, ay kahit paano ay gumanda ang aming buhay. Kinuha akong kasama ng kamag-anak ng tatay ko at sila na mismo ang nagpaaral sa akin sa kolehiyo. Kaya nag-ibang bayan ako at naiwan ang bunsong kapatid ko sa aking mga magulang. Hindi na ako kailanman nakaranas ng nakakapangilabot na karanasan sa aswang. Nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos sapagkat wala ng aswang na gumagambala sa aming baryo. Hanggang dito na lamang po ang aking ibabahaging kwento.